darating na po ngayong buwan ng Oktubre, itong aangkatin na from 25,000 metric tons, naging 30,000 metric tons po ng galunggong. Sir Nas, ano po ang rasyonale? Bakit po kailangan natin mag-angkat ng ganong karaming galunggong? Ito naman po, Ma'am Ali, ay ginagawa natin taon-taon, no? Dahil po sa pagpapatupad po natin ng mga close fishing season sa last quarter ng taon. Please, remember na nagpapatupad po tayo ng close fishing season dyan po sa Palawan for galunggong. At magpapatupad din po tayo ng close fishing season sa Zamboanga for sardines naman. So ito pong pagkaangkat natin ng 30,000 metric tons, yung figure po na ito ay duman din sa fishing deliberation po ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council na kung saan pinag-aaralan lamang po kung ano talaga yung pangangailangan sa panahon na nagpapatupad po tayo ng close fishing season. At nakonsideradan po na sa last quarter, nagkakaroon po tayo ng mga sama ng panahon resulting to reduce fishing effort ng ating mga mangingisda. So ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng pag-angkat. So Sir Nas, sabihin mo nga, kasi nga may close fishing season, tapos syempre ayaw naman natin po na mawala po sa merkado ang galunggong. Sa pag-aangkat po natin, ito ba, binanggit na ni Ali, yung presyo po ng galunggong kada kilo from 240 to 320 or 360, depende kung saan kayo mamamalengke. Pag-angkat po natin, aasahan ba natin na bababa rin po yung presyo, pareho pa rin po yung presyo, o tataas pa po ang presyo? Ano po ang nakikita ninyo po na presyuhan? Yes, ma'am. Following the law of supply and demand, kasi pag marami tayong supply, so ang tendency ay bababa po yung presyo ng ating mga commodities po sa ating mga palengke. So ito rin po ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng temporary importation para po mabalansin natin yung gap kapag nagpapatupad po tayo ng close fishing season na kung saan limitado ang supply. So kailangan magpunan po ito ng supply naman para hindi po tumaas yung presyo ng mga isda natin, particularly itong galunggong na yun nga, nagkakaroon tayo ng gap ng supply sa panahon ng close fishing season. So, sinasabi po ninyo status quo lang po. Walang pag-akyat, walang pagbaba, pareho lang po ay magiging presyo. We expect po na mas mababa po ang presyo ng ito pong imported galunggong. In fact, ating datos, usually pumapatak na 200 pesos per kilo po ang kilo ng galunggong. So, yun po yung magiging takbuhan ng presyo natin. And then, of course, dun meron pa rin namang magiging available na fresh galunggong pero limited ito. So, in fact, sa ngayon, bumaba naman po ito. Last week, nasa parang 300 peso, 380. No, pero ngayon, ang monitoring natin ng locally produced galunggong nasa 260 and 320 pesos average po. 260 to 320. Ang mahal pa rin, Sir Nas? Ako, alam niyo po, sabihin ko na may kaya ako pero hindi na ako nakakabili ng galunggong. Ang mahal! Parang forced to good ka na hanggang tilapia ka na lang kasi 160, 170 lang. Hindi ba bangus, medyo mahal, medyo 180, pero hindi ko nakakayanin yung mga 270, 300 sa gulong. Ang mahal po, Sir Nas. At ngayon, may panawagan po ang ang Fishers Group, ang pinakaalam niyo naman, pinaka-vocal yung grupong Pamalakaya, pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas, na talagang suspindihin daw po ninyo itong plano na mag-angkat ng dito nga sa ulat 35,000. Ilan ba talagang metriko tonelada? 35,000? 30,000 metric tons. So 30,000 metric tons dahil nga po daw yung farm gate price daw po ng kanilang huli talaga naman pong napakababa na at lalo pa raw pahihirapan ang ating local fisherman. And of course, ito na yung ating debate, yung ating kumbaga ang natin yung pagdedesisyon natin ay para yung sa supply po ng ating galunggong, particular galunggong para sa ating mga consumer, para sa amin po, para hindi, kasi pag mababa ang supply, ang mahal, lalo pang magmamahal ang galunggong. On the other hand naman po, yung sitwasyon po ng ating ng local industry po natin, lalo na po yung mga maliliit na mangingisda. Sir Nas? Yes, ma'am.
Kami naman po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa ilalim po ng Department of Agriculture, iginagalang po natin ang lahat ng opinyon na nagpapahayag ng kanilang saloobin tungkol sa desisyon ng pamahalaan. Pero siguro kung may isa pong assurance akong pwedeng maibigay, ang pagdidesisyon po tungkol dito sa importation ay may proseso. Ito po'y dumadaan sa masusing konsultasyon ng tinatawag nga po natin na National Farm Seal. So multi-sectoral po ito, mga stakeholders ito, at sila ang nagre-recommenda po sa ating kalihim kung kailangan pa talaga natin mag-angkat, ilan po ang volume. So hindi po ito whimsical, hindi po ito basta-basta lamang na ginisto or pinagdesisyonan. Pinag-aralan po ito. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.